Kauban, mayong adlaw ug welcome sa atong sinimunang programa dinhi sa ato ang inyong konseho karon. Nin live kita makita sa ato ang Cagayan de Oro City official Facebook o Cagayan de Oro City Information official Facebook page o ingon man sa ato usab nga mga partner radios. Og una ako nato i-introduce ato ang makauban karon nga miyembro sa 20th City Council. Ini day si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Bus kini sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix. O yun man sa papangulo sab sa atong City Information Officer Miss IVS Guantero. So kaingon very interesting usab ang ato ang pagatukion karon alang sa pagpadangat siyang pagpaningkamot sa mga maayong mga balita nga ato ang ipahibalo nga ato sa ato ang mga kaigsunan labi na sa ato ang mga pinalangga kaya nga mga senior citizen. Tumakauban karon murag contrasting kayo ni kay ang iyang chairmanship pang senior citizen pero bata pa kayo nga ato ang miyembro sa 20th City Council. Tumakauban karon ang chairman sa Committee on Senior Citizens si Kagawad Ivona Yasin Imano kon Kagawad Ibi. Kagawad Ibi, mayong adlaw, welcome sa atong inyong konseho karon. Una sa tanan, kauban George, kauban G, mayong buntag sa opisina sa CIO or sa City Information Office nga gipanguluhan ni pinakagwapa nga si Ma'am Ivy Guantero, atong kauban dinhi sa sulod sa opisina na si Sir Ian, si Kuya J, ug si Kuya Carl. Mayong buntag sa inyo sa tanan nga atong tiglantaw sa social media ug ana mention man nimo kaganina kauban G nga naputay mga radio partners sa tanan pod nga naminaw sa ato karong buntaga. Maayong buntag sa tanan. Ka Mayor Clarix, good morning. Kang Vice Mayor Bebot Rodriguez, mayong buntag pod nga siya ang nangulo sa amon sa council, sa City Council ug tuguti lang pod ko ako Banji nga maghatag sa atong sincerest sympathies and condolences to the family of Congressman Maxi Rodriguez nga pamilya pod ni Congressman Rufus ug ni Ma'am Bebot tungod sa pagpanaw sa ilang pagumangkon nga atong garbo sa syudad sa El Salvador nga si Kagawad Jigs Rodriguez so nya subli sa tanan nga nagalantaw, nagapaminaw sa ato. Subli mayong buntag sa tanan. Salamat kayo kauban G for having me. Yes, Kagawad Ivin nya murag na tense kay ko kay kauban nato sa mga pinakabata sa 20th City Council nya. Amo ini mo representar sa mga millennials but aside sa mga millennials Kagawad, imong chairmanship is senior citizen. Murag contrasting siya at some point no kay ikaw ang pinakabata sa 20th City Council pero mong gihuptan nga chairmanship is ang welfare sa mga senior citizen. But kumusta usab si Kagawad Ivy? Kung kumusta lang kauban G, I would say nga in the past year, isa katuig naman ang gabay no sukad na natagaan kita sa kahigayunan nga gani natagaan ko sa higayon nga imong ma-interview kauban G. I would say nga I am a work in progress. I learn gatuon ko sa matag adlaw nga gatrabaho ko and the responsibility is bugat siya. Dili na ako na ikalilo, bugat siya. But I would have to say nga taliwala no sa kalisod, sa gaagian, sa mga gaagian nato nga mga challenges na inadlawan. I would say nga it is not just commitment and dedication that keeps me going. It is the fulfillment appeal, happiness nga akong gakabati. That keeps me going. So kung sumadahon, kung kumusta yun ko, I would say nga I am fine and I am well and I am enjoying where I am. So thank you. Salamat kaayo sa Cagayan for giving me this opportunity. Thank you. Dili tanan mahatagan gyud sa higayon Kagawad no nga makapangalagad nga to sa katawhan nya. Murag gihatag yun sa mga katawhan ang pagsalig sa inyo no nga alang sa paghatag di kalidad nga serbisyo mga balaudnon nga sa welfare sa kadaghanan niya siguro Kagawad isip siguro pipila naman ka bulan po nga imong nahuptan ning chairmanship sa senior citizen nga gini ang komitiba so far unsay mga challenges unsay mga kini ang imuhang nasinatian sa paghaway nini mo ang komitiba tinuod man kauban George no nga sa pila ka bulan nga
nahatag sa ato ang maong komitiba. Gani akong buot ipasalamat. I would like to say thank you to Councilor George. Sir Roger, sorry. Sorry, Sir Roger, akong idol naman si Tito. Sir Roger Abaday nga for giving me the opportunity na to be the chairperson of the Senior Citizen nga Committee. Yes. Pero ako gining ginabalik-balik because I have been to a few of the General Assemblies of the Senior Citizens. Yes. Ako gining I would say akong pasigarbo nga although initially dili unta sa ako ihatag ang committee sa Senior Citizen. And then may gani lang kaya ang akong mga kauban nasabtan po nila, ilapod kong gipaminaw, gitugutan po ko nila. Sa tinuod lang, ako ang gihangyo. Nga akoon ang Senior Citizen Committee. Okay. Yes, ako ang gihangyo. Tinuod man no nga, ako ang pinakabatanon. But I am with the youngest of the people in the city. Sa mga dual citizens, akong tawag sa ila sa Senior Citizen. Because, growing up, manggod, I grew up with older people. No? Akong mami, akong tatay. I grew up with older people. And sa akong kinabuhi, I have come to learn, accept, nga in your wins and in your challenges sa kinabuhi. Pag imo manggod siyang ma-share sa mga tao nga mas taas o experience sa kinabuhi. No, mas masabtan nila. They give you wisdom nga dili ka kabalo nga sige kan because you're there yet. No, kamo na ilang ginaingon nga paingon pa ta. Kita tanan. Pabalik na sila. So ganahan ko sa ilahang wisdom, ganahan ko ma-share nila ang ilang experiences, ang ilang lessons sa kinabuhi. No nga I hold dear na muy akong gakagamit nga hinag-iban. No, I use it to challenge the challenges that come my way. So mosad siguro na ang usa ka rason kaubanji nga no naninguha gyud ko, nanghangyo gyud ko nga makuha na ko ang senior citizen. Also because of the respect that I have for them. No. They give the sector itself or people in the sector give me so much inspiration and insight. Nga maybe in a way makatabang pod ko in return. They give me wisdom. Maybe in a way I can help them through legislation. Through the privilege nga or through the opportunity that they gave me. Maybe makabayad ko maski ginagmay no sa atong mga tatay, nanay, mga lolo ug lola sa dakbayan. Kagawad Ivy. I think kita man siguro tanan ado na gitay soft heart for the elders, atong mga dual citizen na siguro. Ano na gitay ka na? Ayahay nga citizen. Atay soft heart, nila niya. Nindot kayo sa pamati, kagawad nga, sa mo nagikaingon nga, you've been to kanang ilahang mga assemblies, niya, makita ni mo ang ilahang mga kalipay kung, kanang na ba, genuine nga kalipay. Sincere man, good kayo. Whenever mag-appeal ko sa ilaha, murag, feeling na ako kay Lolo na ako sa feeling ako it's so warm. Nga, bitaw, there are certain days man yun na kauban dili man to always 100% bar sa ating days. But whenever mag-join ko sa ilang mga assembly, no, and taliwala again sa mga challenges, obstacles, kidaghan man yun sila mga mulo, mga yango, gusto nila atong matubag po sa City Council. There's always this feeling, bitaw, when I go in 50%, pag mulakaw ko gikan sa ilang assembly, ay dili na ko siya ma-explain, pero gaabot ko og 100. Bitaw, internally, warm kay siya sa feeling, warm kay siya sa heart. So, party that. I'm having goosebumps right now. Kung atong landawan ba kay me myself, no, I have like a soft heart yun sa mga seniors, sa mga elders, and lahat yun ang pagbati kung we're around
kanang nata sa ilang circle kanang murag ilang pag-care ang ilahang paghangop sa to lahi gyud kayo no sa ato ang mga senior citizen una nga palangga duol gid kay sa dughan ni Kagawad EB ng ato ang mga dual citizen dinhi sa ato ang dakbayan no? So dili angay kabalakan ato ang mga senior citizen kay you're in good hands with Kagawad EB. We try. Yeah. And then kini siya Kagawad no very interesting kay ni siyang imuhang institutionalize no dira sa legislative body ang kini nga pag-propose nato sa ato ang mga centennial senior citizens nga hatagan sila cash incentives at the same time kining ilahang pasidungog nga nakabuot nila na nga pangidaron. Can you tell us more about this Kagawad? I would be happy to. Kauban G, if wala ko masayop, last week or 2 weeks ago, na-hold na to, itong first committee meeting sa senior citizen nga. Okay akong kalipay, nga giubanan po ko ni Councilor Abaday and a few of the other councilors sa 20th City Council. Kani siya nga ordinance actually, dugay na ni siya nato nga ginabuhat ni incentive. Before nato siya gilihok as an ordinance, naa na siya. Okay. Wala lang siya na institutionalized. Dili na siya institutionalized. Now, through the efforts of Councilor Abaday, kasi man nag-author ani, napagay siya nga, ako lang author, pero co-author ta. Ko, sir, okay raman. Basta it's for the good of everybody. Wala ko question. So anyway, amo ni siyang gituki adtong milabay nga simana, kaning ginatawag nato nga centenarian incentive, which is ihatag nato sa atong mga senior citizens nga mutungtong or moabot og 100 no, and then naapod ning natay award nga ginatawag nato nga posthumous plaque of recognition, which is we give or ihatag nato ni siya nga recognition to senior citizens nga niabot og 100 sa panahon nga sila namupanaw. Kaya when we say posthumous, it is when mupanaw or muadto na sila nga kalibutan. That's when we give the award. Pero ato siyang gipaningkamutan nga mahimo og ordinansa. So as again to institutionalize or to make permanent. Ma-sustain nato ang program no from through different nga administrations through bahalag unsay mahitabo lugar. Secured na atong mga centenarian. Nga naagi ni siya nga incentive. Gani, naay ordinance gihatag sa ato, which ato sang gituki. Allow me also to express this. Ako sa nang i-explain nga. Naay nag-suggest nga i-break down nato ang 100. No, so maghatag ta sa, example, kani siya 80, 85. Na-mention na sa inyo, nakabot na sa inyo, Kaubanji. Nga i-break down ang 100 para malingaw pod or magamit or mahimo nga kalipay pod sa ato mga kaigsuonan nga mga ato mga lolo lola at the age of 80. Sa 80 tagaan sila og 15 or 20, 85 and then ang 100 lugar ang full sa 100 pag-abot sa 100. Pero na point out man good ni siya ako gini ipaabot because daghan senior citizens nga nagpaabot sa ato bahin ani. Ako lang po ipasabot sa inyo nga dili man nato sa nasabutan ug na hisgutan nato. Dili ta makaingon sa atong panahon sa kalibutan. So if mo suggest ta mo hatag or i-break down nato siya to 80, 85. What if di siya maabot og 100? Or otherwise 90. What if dili maabot og 100? So it cannot be considered. Dili siya mahimo nga centenarian incentive. Okay, when you say centenarian, century, it's 100. Di ba? It's 100. So gusto na ko ni ipaabot ug ipasabot nga dili nato na siya mabuhat. Kay dili na siya mahimo nga centenarian incentive, no? Ako lang na ipaabot kay gani daghan man kasabot sad ta and then kung sad ato nang buhaton, amo pong nakita nga sa atong budget dako pod kayo. Because when you say 80, daghan 80, daghan 85, 90, and then daghan 95 before maabot og 100. So moabot og dako kayo ang budget. Dili siya mutandi sa atong i-allocate na atong approved budget sa CSWD kay under man ang senior citizen office sa CSWD dili siya enough no.
So ang ako lang gid ani nga ato lang sa sabton nga ang centenarians lang sa. Yes. No, as of now, nya paningwaon lang nato man budget for the other services. Sa katong wala pa niya About 100. yeah. Nya gani atong ginahimo nga ordinance for it to sustain. Ma-institutionalize siya, ma-permanent siya. Yes. Unless otherwise i-repeal lugar. Yeah. So maayo kayo kay of course maskin pag sa to pang gikaingon no sa gipasabot ni Kagawad Ibing maskin tuod nga present na ni siya nga program maskin tuod nga lugay na ni nato nasugdan pero wala siya ipon wala siya kanang balaod yun wala siya ordinansa nga nagpupot sa iya nga to institutionalize kay importante kay sa imong pangikaingon Kagawad o kay balo sa dagan sa politika so mas maayo nga mapadayon kini kay kayuhan gyud sa atong mga senior citizen and of course the budget kay malapitan gyud siya enough budget for that specific program. That's very important to institutionalize this project or kini program din sa atong dakbayan and thank you sa guys sa inyong pangingusog ni ana Kagawad no. And of course kining paghatag usab no sa ato ang mga financial incentives nga to sa atong mga kagayanon Kagawad nga nag-celebra sa ilang golden wedding anniversary no and siguro kanyo tilas more on sa way mo ang kuan ani Kagawad nga mahatagan gid sila kay ubay-ubay po ni sila makabot og 50 milestone kay sa panag-uban nila makabot og 50 years. Yes, ato din siyang na-mention sa committee meeting, sa committee hearing nato last week gihapon Kaubanji. Nya sa atong ginabuhat or ginahatag ani nga funding karon is just 3,000. 3 mil. 3,000 for 50 years nga kaminyuon nga buhi ang bana o ang asawa. Yes. Sa katong gi-propose nato gani uban gyapon nato si Councilor Abaday. Siya gyapon ang nagmugna og nag-author ani gi-change to 5,000 which is na-increase siya amo pag itong question nautan ko say ko si Roger kumusta ba ang kinabuhi sa kami noon ay siya nga okay man lipayon man siya go san all pero among paninguaon nga dili lang 5,000 ang maka per couple kay nasayod man pud ta no base sa atong mga kaila pod nga minyo na nga nag-celebrate na silang 25, 30 or the more 50 years na in marriage nga dili tiaw ang kaminyoon kauban di ba dili tiaw ang panag-uban nga ingon anak it requires ganang ginaingon nato it requires to tango di ba and ang sacrifice and time you make to make it last. Dili sa yun. Tingin ko nga, dili siguro 5,000 lang ang atong ihatag. Basing pwede na itong ma-increase. So, nahisgutan na mo. Amo naman itong ipasa sa City Legal o sa local finance. Nga, basin matagaan na more budget, 25. So, hopefully, matagaan ta og sa positive response sa City Legal o sa LFC. Among himo 25. 25,000. Oo. Okay, increase. Yes. Kay in other provinces or in other cities, actually more than 25. Okay. Kung pila ka tuig ang golden, anak pod kadako ang ilang ginahatag. Kung sige lang hinahinayan sa nato. Kay kung mahimo nato ang 25, then maybe in the next few years sa sunod na sad nga budget hearing, ato mahangyo ma-increase. No, because again, marriage is not easy. No? Marriage is work. Lisod siya. The challenges, pagbuhiin mo sa mga anak. Grabe responsibility. Dili sa'yo. Siguro itong tagaan more than may gani po kay ni agree po si Councilor Abada sa Tauban City Council nga nag-appeal sa committee meeting. Appeal na po ang senior citizen nga head na to. Si Sir Cervantes na dito. Napod si Miss Colleen sa Senior Citizen Office ug sa si Miss Joanne Ackerman of CSWD nga representative siya ni Ma'am Chongson. And atong budget dayon mo nga gihulatan. Kung sige lang ato sa niipasa atong mga yuan og sakto nga response, then hopefully
No, ato ning mapalabang nga mao nga mga ordinances. Yes. So, dako kay ko, no? Lipay kita ni ana nga mga balita, kagawad, kay may kay nga balita alang sa to mga lulag-lulo. Kaya of course, umabot kag 50 years. Lulag-lulo, maka-senior naman ka, ana. No? Senior naman duha ni ana. So, muna nga, dakong paglaom, hinautang pasar, ato aning malabang kining budget proposal or kining proposal no sa pag-increase sa ato ang cash incentives nga to sa ato ang mga magsaulog sa ilang 50th wedding anniversary. And base sa data kagawad nga mo nakuha from 2017 up to present, no nakita 48 na ka centenarians na atong hatagan. Yeah. Og balor kinig 100,000 kagawad. Yes. Per person. Per person, yeah. And of course, ang ato usab ubay-ubay gid ay mo nang mayon si gawad nga digit sa yon ang papangita ani og budget no. So auto pa itag budget ani. Yung sa kay 2017 up to present mikabat na sa 432 ka couples no nya. Kung atong patasag 25 murag dako-dako gyud. Pakiuno ka gid. Dako-dako siya nga dako-dako siya nga additional. Yeah. But I think couples deserve this. And makaya. Yes. As a projection nato sa next nga budget, makaya siya. Yes. So medyo kaya. I really hope so. Yeah. Kasi so, nga, sige lang, wala tulatan sa itong mga lulag-lolo kay, for sure, sa ako magiging on you're in good hands with Kagawad Evie and of course, yung mga kauban, kinagin slice of heart sa, nga towards ato ang mga senior citizens. Good na ko kauban, G, kay bangko gani kasuna. Anyway. Right. So, dagatag aside atong mga ordinances nga proposed ordinances nga ato ang gipaningkamutan karon sa 20th City Council sa pagpanguna sa ato ang chairman sa Committee on Senior Citizen. Doon na usab kita yung mga services no sa Office of the Senior Citizen Affairs no. Ubay-ubay po ni ubay-ubay po ato ang mga programa din nga of course gisuportahan po ni kay di po ni siya ma-establish kung wala po nang suporta ninyo sa 20th City Council kay of course the budget oh yes ang budget pa lang anak sila mo mag-approve ana so whereby ato ang mga kuan ni kagawad kining tay free no nga mukabat na ta og 96,072 murag baybay gid muhang mga lulag-lulag ani kagawad yes ang mga senior citizen ID ni sa Dakbayan and then kining purchase booklet dahil ilabyan pa ni ka importante gawad katong ilahang booklet para sa ilang kung wala ko na sa discounts for medication. Usually, ala kay sa pharmacy man na kailangan pa ngayon kadumdum po so na sa akong papa kung may kapalit good. Na sila yung booklet. And then, the ID, which is renewable. Diba? Gina-renew to siya. Pero I think there is although dili ko sure pero nakadungog ko nga marag paningkamutan nga dili na mag-renew one no nga senior na ka once na kay ID. Atong paningwaon na siya gyud. Yes, kay arong less hassle po for senior. And of course kining burial assistance importante po kay kagawad. Labi na kay course kay kanang nanay edad digid malikayan kagawad. We don't know life. We don't know how life will take its turn. Pero kaning 5,000 na burial assistance is actually sa atong blue book kanang sa atong budget gid na book. Gitawag na siyang AIX or assistance to individuals in crisis situations nga. Naagid ta anak nga 5,000 per person. Murag kung wala ko na sayo pila ba to siya. Ang budget nato for the entire sa seniors no kay again ubos man siya sa CSWD kasi sa mga more or less 8 million. Okay. So there is budget. Dalagi budget, no? And of course, dako na po kayo ning tabang sa mga pamilya niya, no? Kining burial assistance. Kayo. And of course, adun na po tay social pension payout per quarter. This is from DSWD, but gisuportaan sa ato ang LGU kagawad. Actually, kauban G, duha ni siya. Naay national na from DSWD. Yes. And then na po ato sa local LGU CDO fund din. Yes. Natay 14,028 from the national and then natay 2,500 for the local. Oo.
Pero sa imong nahisgot ka ganina na naman ta sa 96,000 Oo. So dili pa siya enough Yeah, na matagaan tanan social pension tanan ato members sa Senior citizen. Yeah. kay gani na ay budget restraint. Yes. Pero atong gapaningkamutan nga again nakadungag ta og budget para maapod nato or mas matagaan nato, especially katong mga seniors nga PWD, katong na ay mga maintenance gyud, Yes. indigents, katong walay trabaho, ug katong dili ga suporta. Wala na Dili support ga-support. Yeah, from other members. Muto siya ang atong gina-prioritize as of right now. Okay. So gusto lang pud nako ni ipasabot sa tanan nga if Yeah. wala pa, don't worry, pangita mi og ways nga madungagan nato atong budget para maapod ug matagaan, especially gyud katong mga gapanginanglanon. Mo gyud to siya atong priority. Nya kuan man na sila, gina-profile man na sila sa atong senior citizen office ug sa with CSWD. Nya diri ra pod ko pipila lang siguro no kung aduna man gali pipila lang gid siguro ka mga LGUs kagawad nga naghatag og related budget kay ang uban man gud nga social pension kagawad is kasalig gid siya sa national, which is gikan gid sa DSWD. Pero dinhi sa atong dakbayan di ay pagpaningkamot usab sa ato ang mga opisyalis na gid ay pipila ka mga senior citizen adto tay pila to 2,500 dako po kayo nga ang funds niini gikuha gikan gyud sa LGU. Yes, sa LGU sa budget nato, ato yearly budget. Yes, oo. Nga dako na po kayo sa tabang kagawad kay katong dili ma-accommodate niya sa DSWD. Pwede nato masulod sa ato ang local. Yes. And that's very important usab, no. And of course kay nagkatigwa naman kagawad, no. Murag manggawas na niya mga sakit niya sa hawak, mga magsama. Ito. Ano na butay ko ang kagawad? Libreng medical. Yes. I check up sa JRB. And of course, kaya pala mo tayo yung JRB is under sa atong local government. Sa health, Unang libre usab mo dira sa inyo mga medical needs sa atong JRB. So, wagid pasagdi. Equally, wagid pasagdi. Dili gid mahitabo nga mapasagdan. Yes, kay no one is left behind gid ani nga gobyerno, no? And of course, kini kagawad murag interesado kay kuan ni kagawad niya kining murag bag-os ako ba kay kung ang atong lulag lolo dili naman god siguro kining dili sa usual nga gina-offer nato ni kagawad kining libre nga sini sa ato ang mga lulag lolo. Actually, dugay na ni siya nga program sa atong gobyerno. Ay kung wala gani ko masayop murag national man ni siya. Okay. I think nga atong gi-adapt sa city nga ang tanan senior citizen, libre sila og first screening sa first Monday sa sinihan. Sa ato diri sa Ayala, sa SM, sa Quezcay, to name a few. Libre sila og sini. Yes! So every Monday, kadumdum ko na sa una, estudyante ba ko or a little after college. Pag mula ka, mag-errands ko og Monday. Daghan kayo seniors kanan sa sinihan. Kung nga na siguro event sa seniors sana. Laktod nga storya nang utanahay ko. Libre di ay sila og movie. Pero ayay baka ni mga citizen. Dapat sila 20%, di ba? When food, gani sa groceries priority sila. And then medication. As well as other services, apil pag yun sine. So, ako gina-encourage tanan. Relax ba? Oo nga. Pag mabot og 60, you avail the services that you have or the programs that are given to you. Because this is something to say, this is our way of saying thank you, di ba? Kaya when you say 60, di ba, usually anak, ma-retire na, 60 to 65, ma-retire na. Muna ang usa sa pasalamat sa gobyerno, sa inyong services, sa syudad, sa dakbayan, sa probinsya, o baka sa atong nasod. It's our way of saying thank you for the job that they have done. I-avail ninyo. Kaya mo, kay kami mapayag. And of course, anong kuan ba? Time naman ko sa inyong ginawahin nga mag-relax. Enjoy life.
Pero dili lang siguro sa seniors. Everyone should learn to enjoy life. Work-life balance. Yeah, work-life balance. And of course, nasa itong mga senior citizens, sige, kana nga mga services, katong, of course, na may balaod yun na dito sa national about sa senior citizen, nga naghatag kayo mga diskwento, so nagkaya mga serbisyo. No? So, muna nga, importante yun kaayo nga magpamiyembro ta sa senior citizen, no? Kay ano na pa ipipilang ang mga seniors na pero dili pa miyembro sa senior citizen. Yes. Napayuban. Mao na nga importante kay ang ID ang usa sa mga pangayoon kung mo-avail mo sa mga services mo na nga kung sa itong mga lulag-lulod dira nga pa ka bisita sa atong Office of the Senior Citizens Affairs, la sige bisita ta aron kita mamiyembro og malista ta kay kung malista ta ni ana unsay mga nagkadiyang mga programa unsay mga kaayuhan alang sa itong mga lulag-lulo usay gid mo ma-prioritize kaya naa mo sa listahan. Yes. Kagawad aside from programs sa ato ang mga senior citizens kay ato nang gikaingon nga grabe ka soft ang heart ni kagawad sa ato mga lulag-lulo. Aside from that kagawad no every Saturday na witness gid nako ni imong suporta kay murag kay paltas gid kagawad kung makuha lang sa imong schedule ikay paltas sa pagtambong sa Clarix nga serbisyo sa baryo and of course sa kasalan ng bayan niya. Unsa nakapadasig nimo kagawad nga to support this program? Actually kauban G, I would say nga this is one of the programs of Mayor Clarix nga I am happy to be a part of. Yeah. No? Allow me to say this lang, but this is a little similar to the program sa una, no, sa akong papa, si Mayor Dongkoy. And to see it coming back, makita na ako nga gibalik niya ang maong programa through his KSB. Dili nako makontain how happy I am nga apil me nga we are part of this program. Yes. It is a way of showing nga taliwala, politics is politics. Yes, no? Politics is politics, and then taliwala, we're different. No? We have different colors. But when it comes to services that benefit, no, atong kinatibukan nga katawhan sa dakbayan, dili question ang politika. Yes. When you are trusted, no, it is a principle nga gihatag sa amo, gi-imbibe namo as children, nga pagtagaan ka sa kahigayunan, saligan ka sa katawhan, mahimo nga mga lagad. You serve everybody. Yes. You serve everybody. And kaning kasalan ng bayan or Clarix nga serbisyo sa baryo ni Mayor is one way, no, to go back sa tanan barangay, balikan nimo tanan barangay and give them the services that they need. Consultation, diba? Na ay sa atong agri na atay ka ng mga binhi, no? Natay mga baligya ay ka ng mga ginahatag ng mga pamphlet how, di ba, unsaon nimo para magmalambuon or maayo mong harvest pwede nimo mabaligya, natay mga for kaning sa vet nga kanang sa mananap. Naputay libre nga tuli, natay mga daghan kayo. And then dili man nato ikalilo kauban G. Nga daghan halos kadaghanan sa katawhan sa dakbayan. Gani galisod ug butang ug pagkaon sa ilang lamesa 3 times a day. May untag makaduha sa isa ka adlaw. Na usually igna lang ko kung sayo po, usually ato ning mga kaigsuunan sa mga lagyo nga barangay. And kung naa sila'y mga reklamo, na sila'y mga panginanglanon sa diri sa mga opisina nato sa City Hall. Ang ilang plete ana paingon sa syudad. Ingon na to 2 rides, 3 rides, mag-abalabal pa sila kung saan sila sa bukid, 2 rides pa sila para makaabot sa City Hall. No. Ang ilang ikaplete, pwede nila ipalit og pagkaon. Yes, oo. Excuse me. Pwede nila ipalit og tambal. No. Pwede na nila gamiton nga sustenance sa ilang pamilya. Excuse me. Kaning pagdala ni Mayor Clarix sa mga lagyo nga barangay sa services, it is one way for our people nga dili na sila kinahanglan mo lakaw og layo. Diba? As he always says, ang gobyerno iduol sa katawhan. Katawhan dapat duol sa gobyerno. And this is one of his principles nga
I would have to say, makaingon gyud ko, saludo gyud ko sa iya when it comes to public service. Yeah. So, it is not just an inspiration. Aside from it is our commitment and dedication to the people, it is our responsibility. Yeah. Of course. No, it is one way for us also to say thank you again. No, it is one way to show gratitude sa atong katawhan. Salamat sa inyong suporta sa amo. Kami na pod maduol sa inyo. Kami na pod mo serbisyo sa inyo. It's our turn to give back. And in fairness, usab, no, kagawad, din sa atong LGU, ako pong nakita, kagawad, personal nga pananaw, no, nga, when it comes to programs and kayuhan sa mga katawhan, murag, ipasintabi yun, ato ang, wala yun ang mga political colors. Iniusang nga pagservisyon, no, ato nakita, maskin galit dira sa inyo sa 20th City Council, na magkausay gid mo. So, when it comes to mga programs, siguro doon tayo managlahi nga panglantaw, mga views and opinions, but as to programs that ato mga katawhan ng mga benefits, nakita gid na ako ang inyong kayo sa dalawan. And saludo sa ko ninyo sa City Council. It's a diversity of people actually in the City Council. But the beauty of diversity is lain-lain man atong opinion at times. But it is always for the better good. It is always for the common good. No? That's mula ko makita nga nakagwapo sa City Council. Yes. Grabe ka-diverse. And of course, tungod sa ka-diverse, makamugna tag mga maayo yun o di kalidad nga mga programa. And of course, kagawad, kinipod nga programa, baguhay pa lamang gilusa dito sa Barangay Carmen, ang kining Clarix nga serbisyo mobile clinic. Kunin, tuyo nini ang paghatod o mga nakadaiyang mga serbisyo medikal. No? Ilabi na sa ito ang mga senior citizen, nga dinha sa ato ang kabaranggayan og samtangan napakini karon sa Barangay Carmen. So na ba kay plano kagawad nga madala usab kini sa kini nga mao nga programa sa ubang mga barangay dinhi sa atong dakbayan? Actually bago ra sad ko naka dungog aning mobile clinic kung wala ko mga few months nga ay pa na or na-complete ang mga mobile clinic. Di pa gani kay ko. And sa imong na-mention nga nasa karon sa Barangay Carmen and given nga it is the Clarix nga serbisyo mobile clinic no it should dapat gid sad siguro nga ang lain-lain nga barangay ma-feel ni nila na service ni Mayor Clarix kay again this Clarix nga serbisyo mobile clinic again will benefit our senior citizens, our atong mga kaigsuunan, again, sa mga layo nga barangay. This is check-up, free check-up. One of the few is na eye check-up, eye care, COVID vaccination. Happy kay ko nga naabot na nato ang hapit na nato maabot ang herd immunity sa entire Philippines. Sa entire Philippines. We have X-ray, ECG, and among others, among other services and medications nga i-provide. Yes, dapat sa gyud nato ipatilaw ang uban barangay ani. It is fair nga maybe after Barangay Carmen ato siya balhin or maybe scheduling nato siya nga once a week, twice a week sa lain-lain nga barangay. Again, this is one way to say thank you. You trusted this administration. Lain-lain man, but kinatibukan, we are in this administration. No? Gisaligan ta sa katawhan. It is the administration's way to say thank you again. No? It is one way to say thank you. That is to provide services, equal services sa tanan. And when we say equal, of course, from Barangay Carmen, basta sugod sila, again, ischedule nato siya sa other barangays. So yes, support yun kay Juana. Dapat lang yun na atong ipatilaw tanan. And for sure, kay baguhay pamanggot siya na launch mo na pa siya sa kasamdahan ng Barangay Carmen. But for sure, no? Mayor Clarix is willing to share it, no? And not share it, but kanang pag-alagad nga sa uban nga mga kabaranggayan nato kay inguna naman yun ang programa sa ni Mayor Clarix nakita ang punta na nga walay pili no nga pag-serbisyo nga sa mga katawan. Well, anyway, kagawad, no? Imuhang mga kauban sa 20th City Council sa nakalabay nga mga episodes nagibigyan na mga hot issues, hot topics nga ilang murag yan kaya pamugaw na ko. Sorry sa kagawad.
bagway pa lamang, no? Sa among ipatubag sa imo, bagway pa lamang, no? So, I think nakalabay yung semana. Gipahigayon ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos for his 1 year, no? 1 year in service. Yeah. But ikaduha nga zona. Yes, second zona. And of course, unsay imong personal nga assessment kagawad sa pamunuan or sa pagdumala ni President Bongbong Marcos kasamtangan? Kauban G, last July 24, Monday last week. Yeah. Naggibuat ni Senator ni President Bongbong Marcos or the PBBM ang iyang SONA or State of the Nation address. Yes. And I was given the opportunity actually to be there. Okay. I was there as the congressional spouse of Congressman Bambi. Kaya wala pa man namin yung magula. Yes, And the congressional spouse of actually Congressman Lordan. So, may gani kinisugot ang CSFI or kaning CSFI. Mga spouses. The Congressional Spouses Federation Incorporated na duha akong i-represent. Kay wala pa man po namin yung si Kong Lordan. Ako na lang sad. Kung okay ra sa imo, para when it comes to votation, duha ako vote. Duha ka representation. And then again, I was given the chance to be there. And the SONA of PBBM was short. It was an hour and a half. It was concise, it was brief, it was straight to the point. Yeah. Nga makaingon ka, ako yano nga gapaminaw. Because I know how smart BBM is. Yes. PBBM is. Pero sa iyang pag-deliver, sa iyang SONA, ako yano nga tao, masabtan ako ang iyang programa. Yes. Masabtan ako ang iyang direction when it comes to the fight against drugs, transportation, agriculture, sa fisheries, among others. Daghan siya na mention when it appeal ang patong yung build more, no? Infrastructures, education, health primarily. I would say nga ang iyahang dreams or ang iyang plans, not just dreams, but plans for the country, for the people of the country. It is attainable. Dili ka makaingon nga damgura ni. No, it is one way for us in the local government through his SONA nga makaingon ta nga pwede nato itandi ang atong plano sa panggobyerno sa national. Because if these are his priorities in the country, dali ta makasulod. So example sa atong health, iya mangi-prioritize. So, atong ma-prioritize atong health program. Yes. So, nakatabang ta. Yes. Iyang gi-prioritize iyang education. Atong ma-prioritize atong education program. Yes. Everything could be in line easily. Dili siya nga kanang moingon ka nga, it's so far-fetched. Yeah. It is attainable. So, moingon yun ko nga, again, I was very glad to have been there. To have witnessed it, heard it personally. And I would say nga, slowly, his dreams, gakahimo siya nga reality. Yeah. And again, kaya buhaton sa tibuok Pilipinas. Yeah. And if scale nimo siya kagawad from 1 to 10 as the highest, 10 as the highest, pila imong igrado sa SONA ni PBBM? Sa iyang SONA, I would say, a close 8, a close 9. Kay, where she speech, where she could go. Everything was impromptu, so he knows his priorities by heart. Yeah. No, when you see a leader nga kana bitaw, makita, ma-feel nimo iyang dedication. Yeah. Nga he can talk to you straight. And then balag mahugyaw ang tao. Mamakpak. Maski ako, mawala, manggani ko usahay, kaya ako sa atubangan, nanay mo tingog. His concentration, ang iyang programs, o ang iyang gusto ipaabot sa katawhan sa Pilipinas. He knows it by heart. Yeah. And although, again, no one is perfect. Everyone is a work in progress. Yes. We give leaders the chance to grow as they progress in time sa ilang public office. Through their public service. Nga, moingon ko nga, close to perfection because there's no such thing as perfect. Yes. There's no such thing as perfect. But what is important kay
gapaning kamot. And he is working hard for everybody. Yes. Oh. And he urges everybody to work hard as well. There's such a thing as working together. Yes. Ngayon, no? Maski na ko naminaw sa zona ni PBBM, marag simple kay siya, no? Akin ang straight to the point. Yes. Straight to the point kaya niyang atake sa zona this year. Yes. And aside from that, speaking about health issues sa kagawad nga, sa puna sa iyang highlights kani atong nakalabay nga zona, niya, I don't know po siya gipagawas nga kamanduan, I think a couple of weeks ago, kabahin kini sa pagwagtang na sa public health emergency sa Tiboca naso, no? Kini kabahin kini sa COVID-19 pandemic for the past few years na-admit sa public health emergency tungkol sa usab sa COVID-19. Unsay reaction nimo ni kagawad isip magbabalaw do sabi ni sa atong lakbayan? Sa pag-lift niya sa atong state of emergency in terms of health. Yes. I would say nga again, kaganina na-mention naman nato nga we are reaching our herd immunity. Yes. Ganin sa syudad, sa ato sa local, naabot naman siya nato atong herd immunity na naganita sa katong bivalent or the third dose of the booster. So to be able to lift, no, ma-lift nimo ni, meaning imo nang na-prioritize, imo nang nahatag sa katawhan ang ilang panginahanglanon pang lawas, which is in kani nga case is the COVID nga vaccine. No? Gabi man ang paningkamot sa tong health. Yes. No, nga matagaan as much as possible tanan. Labi na sa seniors. Mo itong gina-prioritize. The seniors and the frontliners, by the way, thank you to all our frontliners. I salute you. No question. Malipay sad ko. Kay pasabot tourism makabalik na. Yes. No, dili na gani galisod na gani kani siya kay kuan gid ni siya kanang legit. Nga ang atong airport sa Lagindingan galisod na og accommodate sa atong passenger. Tungod kay gahinay-hinay na og balik ang atong tourism. Not just the tourism but the business as well. Yes. No, gabalik na siya. So to be able to lift the suspension or to be able nga mawala ni nato siya nga case of emergency or health emergency. But our doors are open again to economic recovery. Yes. And that I think is the second importance sa atong syudad. Nga makasulod na balik atong mga negosyante. We are free to go out anytime, all the time, indoor or outdoor. No, it is a way for tourism nga makabalik. Dili na kayo ta naka-strict nga well, of course, dili man ko moingon nga dili na ta magmask. It has been a habit. It has been a practice for almost 3 years nga magmask ta. So if for individuals nga feeling nila mas safe sila with a mask, then do it. Yes. For katong feeling pod nila or they take responsibility nga they are okay, then okay na pod nga wala. No, recognition is better. Now, this is also for public safety. Nga di na kahit na magmask, di na tanan. Which is also good. And aside sa lifting sa atong health emergency, na mention na gipalabang pod namo yesterday actually kauban G, ang paglift sa state of security sa Mindanao. Okay. So dili na ta in a state of emergency. So through Councilor George Goking sa nga initiative nga giapil na mo siya sa agenda yesterday, gipalabang na pod nato. This would also allow again tourism na mobalik na sa Mindanao. Because Mindanao has so much to offer. No? We are the gateway. So, a gateway, paingon ka og Agusan. Yes. Paingon ka og Bukidnon. Strategic gid ang Cagayan. Cagayan. You're going to Iligan, going to Lanao, Cagayan. Malabay ka og Cagayan. No? Para ma-lift ni siya. I just hope na people in our fellow Filipinos in the north, in the Luzon and Visayas region, would come and discover the beauties that Mindanao, not just Misor, not just Cagayan, but Mindanao has to offer. Gilift naman ang health. Gilift na po ng state of security or emergency.
it's time nga inyong i-explore ang tibuok Pilipinas. Yes. Come to Mindanao. Come and see what beauty is in Mindanao. Yeah. The peace and order in Mindanao, it is priority to all LGUs. Yes. Diba? Ay, sus, lipay kay ko. Actually, lipay kay ko nga na-lift na ang health, na-lift ang pilang security. But it does not mean nga gilax na po natin sa security. Naaman gihapon. Yeah. It's just that everyone can come and everyone is welcome. Dili ang ngay kahadlukan ng Mindanao. Yes. And with that, no, Kagawad, and we're hoping daghan na nung mga turista ang muanhi dinhi sa atua, no, ilabi na tourism is kanang dako kay na factor, no, nga sa economic recovery usab nato. Sanglit kini makapadasig tungod sa tourism, daghang mga negosyo nga mag-apre. So with that, malipayon ta sa imong gibalita, Kagawad, nung naduna tay move nga gibuhat ni ana sa City Council. Ilang tama na si Sir George. Ako gagawin Sir George, mura man tayo initiative. Yes, Sir George Goking. And of course, Kagawad, usapon sa mga hot issues karon. Sa init kayo. Init nga diskutada na, Kagawad. Kabayan gini, no, sa atong pagpasabot again, atong pagpasabot na kini nga kamanduan, kini nga memorandum national ni siya, gikan ni siya sa DILG, and then igot ta mi sunod sa unsay mandato sa DILG. But unsay imuhang panlantaw usab ni Kagawad sa pagsunod nato, unsay imong reaksyon, unsay baruganan nimo niini nga gibawal ang atong mga tri-cab, atong motorized tricycles or kining mga baobao, no, dira sa national highway, which is gi-mandate ni siya sa DILG. Yeah, national man gud sa Kauban G. To be honest, I will be honest. I am actually torn. Kay first, 'di ba, sa DILG, sa national. Yeah. Dili sila tugutan sa balaod nga mudagan sa national nga dalan, which is atong highway, no. Pero ako torn ko because ang atong mga kaigsuunan nga ga-drive sa mao nga kani tawag bao-bao, judge or motorized motor vehicles, di ba? Kay decent nga panginabuhian. Yes, oo. Diba? Gapaningkamot para sa ilang mga pamilya. Gapaningkamot, makakita, makabutang pagkaon, makapaskwela sa ilang mga anak. Yeah. It is a livelihood na gitugutan nato ang pagpalit sa maungat service. Yeah. No? But, no one is above the law. No, dili sad na muhimo ug dili sad ta pwede muhimo og pamalaod nga musupak ug musuproceed sa national nga balaod because mo man ang gakupot sa tibuok Pilipinas ang atong konstitusyon, di ba? Ang atong pamalaod sa tibuok Pilipinas. Ikasubo man, no? Pero sa mando man pud sa DILG ug sa atong traffic code, pwede sila, but sa internal, na ginatawag nato nga internal lanes, internal roads, or internal streets, or kaning nga barangay lang siya pwede. From the inside of the barangay, paingon sa highway. Yeah. Isa na among nakita was, although medyo, it's a long term, it's a long shot. Nga basin pwede ta makahimo og kanang ginagmay nga dalan that would connect small barangays together. Yeah. Tag si Puerto, i-connect mo siya sa Bugok. Dili kinahanglan mo agyong highway. No, kay there is Puerto and Baluban. No, Puerto Agusan. Na Agusan to Tablon. Yeah. No? Internal. Sa distrito ro ko makaingon nga dili. Kaya mo yun akong sinati. Diba, to be able to allow decent work to happen in the city. It would be a great help to our people. Hey, gani, no, our services should always benefit the poorest of the poor. Yes. So that is the basics. That is the basic of public service. No, and isubo man, pero again, dili ta pwede. Na gusto ginako ni ipaabot. Gapaningkamot gyud ta nga matagaan og livelihood. If manggod gani nga dili gyud pwede, maybe we can give them a different another livelihood which amo pa pong gahisgutan. Kay gani it is a decent living. Yes. No?
disente nga panginabuhian, legal. It's just that ang ilahang medium of livelihood, dili lang gyud siya pwede sa national highway. Yes. Oo. No, dili lang gyud siya tugutan sa highway. No, liko pwede. Sa akong nabasa, liko pwede. Pero dili pwede mo dagat unless buhatan siya og separate nga lane separate nga lane. And I dili lang pod ni siya nga in terms of livelihood, but in terms of safety. Yes. So Okay, gagmay pod sila. And then pag muagi ang mga dagko nga truck, which is sila benang nasa usually sa highway, and then usually dapat sa siguro nato i-regulate lang speed limit sa highway. No, delikado siya if walay sulod ang maunga mga baw-baw or maunga service. Yes. Kay dali siya gaan manggod siya, no, gaan siya. So dali siya matuwang. No, simba ko lang. Dili man nga unsa pero dali siya in terms of accident. And ato sa ng responsibility to our people, ang road safety. Yes. So akong opinion ana is, of course, maminaw ta sa national nga pamalaod, and we try to work with what we can to give them the alternate or another route or tagaan sila og another livelihood. Yeah. And siguro sagdilang kay basin pa di ay no. Let's hope nga ma-repel ni siya or adunay kini niyang kabaguhan niini no. Kay lagi we're kinahanglan tag win-win situation niini kay lisod kay kuwag paginabuhi, but we need to abide kung unsay naa sa balaod. Kay kuha naman ta, sumusunod na ta sa balaod. And once again, tuwa ni gibalik-balik nga, kini nga balaod, gipatuman ni siya, di ni siya hinimo lang diri sa ato ang local government. But we are just abiding sa mandate gikan sa national. No? So, muna nga, lang, basin pa di ay, no? Doon ay kabaguhan na niini. So, I think, mauto ang mo ang naandang kagawad niya na tubag ito gayo ni kagawad no, relax na kayo, chill na kayo. Yes. Bitaw, waka to, naglangkob no, sa ito ang inyong konseho karon. Siguro sa imong parting statement, kagawad, mensahe, mong panawagan, nato sa itong mga katawhan. Okay, first of all, thank you kayo, Kauban G. Kauban George, thank you kayo for the time. For allowing me to be here sa atong CIO again, Department Manager, Ma'am Ivy. Thank you kang Kuya Ayan, Kuya Jay, ug kang Kuya Carl nga naa dinhi karon. Sa tanan nato naminaw, sa tanan nato viewers, sa tibuok dakbayan sa Cagayan de Oro. Thank you for giving me your time, and thank you kayo sa opportunity no nga you have become the medium nga makaabot ko, na makagive ko sa akong gamay nga kahibalo. Gamay. I wouldn't say ano so sa akong gamay nga kahibalo no sa inyong mga pangutana bahin sa aton dakbayan. Thank you kayo. Again, my good morning to Mayor Clarence, to Vice Bebot, to the members of the 20th City Council at kinatibuk ang kawani sa City Hall. Sugod na rabatong fiesta committee. Sa naminaw karon pag-aghaton ko kamong tanan, nga palihog, suportahin ninyo ang kalihukan ug ang giandam sa City of Cagayan, headed by the tourism ko, masayop. No, pero gitabangan ni siya sa tanan committee. It is helped by all the members also of the City Council. Please support. No, please support the activities. Join the festivities. Join the fun. Well, di naman tamahadlok sa COVID. But still, regardless kung na-lift na ang COVID, always keep safe. Sa karon nga panahon, drink plenty of water. Usay init kayo. Usay bugmo kayo. Andam og jacket or payong kung mag-ulan. Drink your vitamins kung naa. Eat healthy and exercise. And again, sa tanan-tanan, salamat kayo. Thank you and God bless. Take care. Amping tanan. And it's gonna be a month-long celebration sa atong kapistahan mo ng andam gyud yung mga lawas niya sa mga activities nato. Keep posted usab sa atong mga official Facebook pages kaya ato ang gina-post dito ang ato ang mga events sa ato ang pagsaulog sa atong City Fiesta. Right, daghang salamat sa imong panahon kagawad Evie no. I know kay grabe ka hectic imong schedule but natagan ta sa higayon kay kini nga programa nakalat yun sa ato ang 20th City Council niya magbalik-balik ra niya ato diri kagawad ha. Sure. Pagsama lang. Okay, thank you kayo. Right, mao ka to naglangkob sa ato ang inyong konseho karon sa ngalan lamang sa kinatibuk ang puwersa sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro.
sa pagpangulo sab kana sa ato ang or under kini sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o man sa pagpangulo sab sa atong City Information Officer Miss IBS Guantero. Kinin lamang si George Bacos. Salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw hantod sa sunod gayon ug maayong adlaw sa tanan.